may bago na naman pong pinagbibintangan. Ito na naman ang pambansang marites. Pambansang ate ba ito? Si Amy Marcos, si Senadora, nako, may bago na naman itong pinagbibintangan na ito ay pasimuno dito sa People's Initiative. Nang una, parang dinadirect niya kay Martin Romualdez na may kapakanan daw pero malinaw kongreso yung tinutukoy niya dito, no? Kapakanan dito sa pagpapakalat daw ng mga pirma para sa People's Initiative. Ngayon, iba na ha, may mga pangalan, hindi pa mga pangalan medyo mga generic names pa rin ang ibinigay dito ni Amy Marcos. Ano ito? Parang pangalanan na kung pangalanan, di ba? Kung matibay ang ebidensya na kanilang pinapanghawakan, pangalanan, wag yung paligoy-ligoy. Actually, isa ito sa puna kay Amy Marcos may pagkapaligoy-ligoy ito, Ka-Coffee, parang may piniplease ito both sides Ano ba to? Para magamit niya sa kanyang kandidatura, para sa kanyang muling pagtakbo sa pagkasenadora, kaya ayaw nitong may masaktan, kaya puro generic, puro paligoy-ligoy lang muna itong si Senadora Amy Marcos. Sige, sino yung mga pinangalanan niya dito? Kasi medyo vague pa rin malabo pa rin kung sino yung tinutukoy niya dito na nasa likod na may kapakanan dito sa papirma daw in the guise of ayuda. So, kaya ito Ka-Coffee ha. Sige, basahin natin Ka-Coffee itong balitang ito. Nasa politiko din ito Pirma para sa ayuda ay may tags party list. Yan na. Party list daw po ha. This time hindi na si Romualdez o hindi na ang leadership, no? Party list. Marami ha, hindi lang isa. DPWH contractors. Yan na. Hindi DPWH ha. Contractors po ng DPWH behind People's Initiative for Charter Change of Chacha. Yan ha. Meron na siyang suspect. Nang una, meron na rin pero ito nag-iba. Bakit nag-iba? Nang una kasi directing towards the House leadership kay Romualdez Ngayon, iba na. Anyway, sige, basahin natin ito. Some party lists and contractors of the Department of Public Works and Highways or DPWH are reportedly, napaulat daw po itong nagpo-provide ng manpower para mangolekta po ng mga pirma sa buong bansa para mapalitan daw po itong 1987 Constitution sa pamamagitan po ng People's Initiative. Yan po yung claims dito ng Senadora. Bagong claims ito Nang una, may claims din siya na hindi na lang daw 100 itong bayaran kapalit ng isang pirma, pero hindi naman nag-develop yan. Naging 1,000 na raw. Diba? Sa Rizal at sa Laguna, naging 1,000 na raw kapalit ng pirma. Sabi ni Amy Marcos sa kanya mga interviews. Ngayon, may bago na namang narrative. Mga party list daw at contractor ng DPWH ang nagpo-provide ng manpower. Pero wala mga pangalan. Di ba pangalanan ito? Para kung tiyak siya dito, pangalanan, and then pag sumabit, edi kasuhan siya, di ba? Libelous or kung ano bang kaso ang isang pa sa kanya. In a series of messages to reporters, nitong Sabado lang po, ngayong araw lang po yan, ang sinasabi po ng presidential sister, kine-question niya po whether People's Initiative proponents sufficiently explained to voters the significance of the forms they are signing. Ito naman ang narrative niya. Pinaliwanag daw ba sa taong bayan kung ano itong pinipirmahan? Yan ang gusto niya. Bawa, pagpapapirma, dapat daw malinaw na i-explain para saan ito. Dapat nga lang din naman, ipaliwanag yan Ka-Coffee. Pero bakit nag-iiba-iba ng narrative dito? Ipaliwanag daw muna bago pinapirma. She made the remark in response to Commission on Elections Chairman George Garcia's update that the poll body has received signature forms from 674 municipalities and cities calling for charter change. Tama yan, binalita na po ng COMELEC yan na nakatanggap na po sila nitong mga signatures o mga lagda po ng taong bayan na gusto po nilang baguhin ang ating saligang batas. Dahilan po para magbigay ng statement dito si Senadora Amy Marcos. This tells us that the people behind this have massive resources. Yan, may pera daw po o malawak daw po yung resources, not necessarily pera, pwedeng kagamitan, sasakyan o kung ano man po yan. Itong nasa likod daw po niyan, itong People's Initiatives na ito, mapera. May mga resources po, yan ang claims dito ni Senadora. Definitely, meron yan. Article 17, Section 1 ng Paragraph 1 ang gusto baguhin. The question there, was this properly explained sa tao or were the signatures induced by a promise of some reward or ayuda? Sabi po ni Marcos. So, dalawa. Napaliwanag daw ba yan? O pipirma sila kapalit ng ayuda? Baka yun daw ang anggulo dito. Pressed to identify the identities allegedly behind the signature campaign, the senator said, ito, pinangalanan niya ito pero generic ha. Wala siyang pinangalanan specific names, wala siyang binigay dito. Pero magkakaroon ka na ideya kung sino ito. Kung totoo man yan ha. BHW, yan party list, BHW,
Seniors lang ha, malabo. Teachers, malabo rin, maraming teachers dyan. DPWH contractors. Sa dami-dami ng projects ng gobyerno na DPWH ang umahawak, sino to? Napakarami yan eh. Contractor ng DPWH, ito na naman si Madam eh. Generic statement na naman ito eh. BHW and Teachers, Seniors Party List, sabi ni Marcos. Sa 19th Congress, sa kasalukuyan po, BHW Party List is represented by Angela Natasha Co. Ibig sabihin ba, siyang pinagbibintangan dito ni Amy Marcos? Si Miss Angelica Natasha Co. Hindi niya sinabi, pero sinabi niya BHW, di ba? Isa na sinabi niya si Angelica Natasha Co. Para kasuhan siya kung sakaling libelous yung sinabi niya o kung sakaling hindi totoo yung sinasabi niya. Maingat din itong si Amy Marcos kasi ayaw niya rin siguro mapahamak. Pero yun niya kahit pa paano nagkakaroon ng bahid itong BHW eh. Dalawa pong party list, each have the word teacher. So yan, dalawa. Sino doon? Dalawa ba sila? O yung isa lang? And seniors in their name have the sitting representatives in the House. Halimbawa sa teachers, at teachers party list na represented po by Franz Castro. Itutol nga ito eh. Siya ba yan? Malabo na si Franz Castro yan. Manila teachers, first nominee is Virgilio Lacson. Siya ba yan? Hindi pinangalanan. Rodolfo Ordanes represents the Senior Citizens Party List. Siya ba yan? Walang pangalan. Sinabi niya lang seniors. Si Milagros Aquino Magsaysay, ang congresswoman po na kumakatawan sa United Senior Citizens Party List. Siya ba yan? Hindi pinangalanan dahil puro generic po yung binigay dito ni Amy Marcos. Anong nangyayari sa pambansang ate? Sige, komento kayo dyan sa ating comment section. Basahin natin yan. Ano itong mga aligasyon na ito? Ano itong mga sinasabi ni Senadora Amy Marcos? May mga bago siya ditong mga salarin na nasa likod daw po nitong pagbabago po sa ating saligang batas sa pamamagitan po ng People's Initiatives. Anong gusto ninyo dyan? Sige, comment kayo dyan sa ating comment box. Basahin natin yan. Hindi naman illegal ang People's Initiative. Anong problema dyan, Senator Amy? Correct. Karapatan ng tao yan, di ba? Pero ang sinisilip kasi nila dyan, yung motibo daw. At ginagamitan daw yan ng suhol, no? Nagiging invalid daw po itong People's Initiative dahil may suhol daw. Kasi allegedly, kapalit ng isang perma ay 1,000 pesos. Nung una, 100 lang. Naging 1,000 din. Nasaan yan, ka-coffee? Nasaan yan? Sampahan ng kaso, di ba? Kung matibay ang ebidensya at huwag magbigay ng mga generic names kasi nadadamage din in a way yung pangalan pero walang accountability doon sa statement niya. Kaloyal Betty Bush, dismayado na kami dyan kay Amy. Tingnan natin kung lulusot pa yan sa eleksyon. Lori Henderin, humina na ang pangalan ni Senator Amy para sa 2025 dahil sa affiliation niya sa mga Duterte. Jose Junior de Gracia, no? Dyan ang mga yan nabubuhay at kanilang kinabubuhay pag hindi sila nakapanira, nakakapag-criticize, mamamatay sila. Actually, yung tinutukoy dito ni Jose ay yung kaninang previous topic natin, yung pagdalo ni PBBM dyan sa concert. Ding Godoy, puro tax ng bayan ang sinasabi nila, parang milyon ang tax nila. Anong gusto nila? Higupin ni PBBM ang baha sa Davao. Anong ginawa ng 51 billion ni Pulong? O yan nga may mga screenshots pa sila ng baha dyan sa Davao no? Kasi insensitive daw itong presidente dahil dumalo pa ng concert samantalang iba binabaha. Hindi mauubusan ng krisis ang Pilipinas, kaliwat kanan, every day, every minute, every seconds. May krisis. Ibig sabihin, bawal mag-enjoy ang presidente dahil may krisis, dahil magiging insensitive ito. Ano bang mindset yan? Tama na ang kuda, Senator Ivy, at kasado na, sabi ni Jennifer Tagulaw. GMK, dapat pa bang pansinin? Ang mga sinasabi ni Ivy, wala naman niyang alam, kundi nagpapabotox ng pisngi at nagpapatato ng kilay dahil takot na takot magmukhang matanda 69 years old na naman siya. GMK, yan. Medyo personality yan Karapatan niya namang magpa-botox. May pera naman yan. At magpakilay. Doon tayo sa mga political affairs, no? Ruby, Didi, nung panahon ni Digong, pabor sila dyan. Tapos ngayon, hindi na ayaw na nila. Exactly, correct. Isinulo nga yung federalism changing the form of government. Mas mabigat nga yan kaysa sa economic provisions Pero ngayon, ayaw na. Di ba? Anong classic standard yan? Double standard yan. Ma'am Cecilia Peña, dapat magpakita ng ebidensya, wag puro speculations. Kakatanggol niya sa mga Duterte, siya ang nagiging masama sa taong bayan. May punto ka dito, Ma'am Cecilia Peña. Tinan mo ang nangyayari ngayon, di ba? Imbis na makukuha niya 100% ang suporta ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters, pero dahil sa mga ginagawa niya, marami ang marami ang nasasaktan din sa kanya mga sinasabi. Siyempre, kung supporter ka ni PBBM,
nasisira ang iyong sinusuportahan, hindi mo na susuportahan ay yung tao na naninira doon sa sinusuportahan mo, di ba? Logic naman yun eh. Obvious naman yan. Kaya good luck na lang sa halalan kung iboboto siya ng taong bayan sa pagka-senador. Pero nag-iikot na ito eh. Kaliwat kanan na po ang pag-iikot ni Senator Amy Marcos eh, no? Nagbibigay ito ng mga tulong, ayuda sa iba't ibang lugar. Siyempre, kinakailangan na ulit pagkampanya. Di ba? Yan naman yan. Uso yan eh. Si Tolentino nga eh, di ba? Kaya nag-resign niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya kay Subiri, no? Sinabi niya kay Subiri na mga kampanya siya. Yun na, ka-coffee. Lynn Bingkalo, ang aga mo ngayon ka-coffee. Sabado eh, wala tayong ginagawa. Yan, napa-live stream ulit tayo. Usually, 10 o'clock naman talaga ng gabi. Napaaga lang tayo ngayon. Agnes Kapokian. Ay, magkano sweldo mo? Ha, ha, malaki po. Malakihan po, 100,000. Yan ang ini-insist nila. Binabayaran daw kami ka-coffee para suportahan si PBBM. Ayan, sige, sabihin na natin, binabayaran na tayo para matigil na lang kayo. 100,000 po every day. Ganyang kalaki ang bayad. 100,000 every day. Yan, para tumigil na kayo. Mapagpalang hapon kay Severino Calub. Magandang gabi po sa inyo. O baka kulang pa yung 100,000 every day. Every hour na lang. Every hour. Total, ini-insist nyo na meron kaming bayad na nakakatanggap kami dyan kay PBBM para suportahan ng administrasyon. 100 million. Sige, 100 million every day. Ma'am Agnes, yan, para ma-satisfied na yung cravings mo. Yan, sabi ni Ma'am Delia Presnosa, 51 billion. O, sige, 51 billion every day. Ang laking bayad yan, ha? Ma'am Delia, maghihirap si PBBM yan kung 51 billion every day ang ibabayad sa mga vlogger para suportahan siya. Ay, nako. Joker ka rin ka-copy, sabi ng Cecilia Peña. Kasi kung ano nang sinasabi. Ray Jan TV, bakit pinapahirapan ni Senator Amy ang kapatid niya? Inodoro na ang bagsak niya sa 2025. Good luck. Ayan, 51 billion na raw. Ayan, 51 billion na ang binabayad. Ayan, may sagot na. Mama Agnes, ayan, 52 billion na ang bayad. Nestor Dumelod, nasa Facebook, nakikinig sa atin. Hello po sa inyo, Sir Nestor, no? Shoutout po sa inyo dyan kay Fausto Pasio, kay Japter, watching sa atin, kay JR Pagatpatan. Happy viewing po sa inyo. Kay Vic Beroya, kay Viole Ligaspi Fernandez, at kay Benji Gumaraw. Shoutout po sa inyong lahat na nakikinig dyan sa atin sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Ding Godoy, oy, opposition yang si Amy. No to her in the Senate sa 2025 ito. Magkakaalaman niya ka-coffee, no? Pati na natin, baka mag-iba naman ang narrative niya, no? Pag nalalapit na ang butuhan. Kasi malapit na, ka-coffee, no? Ilang buwan na lang. This year, magpa-filing of candidacy na. Next year, election na. Tingnan natin kung lulusot. 51 billion para pulong 2.0 ka na ka-coffee. Ang laki niya na. I used to respect Amy Marcos pero pasensya na ha kung nape-personal ko na siya kasi sinisira niya mismo ang kapatid niya at bakit hindi siya nagsasalita ng kahit ano sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. GMK, correct, valid yung punto mo dyan. Diba? Kanino ba siya kumakampi? Kung may taong dapat all the way ang support, yan ay si Senator Amy. Bakit baliktad ang nangyayari? Nakakalungkot ko ba yun? Correct eh. At even Romualdez, when sila magkasundo, sabi niya, may tampo daw sa kanya itong si Romualdez. Bakit nagtampo? Dahil daw sa friendship kay Inday Sara. Lian Menluna, solid Marcos at Romualdez talaga ako. Yan, si Ma'am Lian. Celestina Sioson. Yan ang mga anti-BBM. Huwag na lang kayo manood kay Ka-Coffee para di kayo masaktan. Doon na lang kayo sa mga vlogger na DDS sheet daw, especially kay Badong Araptilis, si Senator Amy. Papansin lang yan. Correct ka dyan, Ma'am, sa Celestina. Huwag kayo manood dito dahil yan yung content natin, di ba? Pro-administration tayo. Kung ayaw nyo sa administrasyon, huwag kayo manood dito. Tama nga si Ma'am Celestina dito, masasaktan po kayo. Kami, ako, partikular, sinusuportahan ko ang administrasyon kasi naniniwala ako sa administrasyon. Naniniwala ako na pag nagtagumpay itong administrasyon na ito, marami ang nagtatagumpay at marami akong kakilala na nagbibenepisyo sa mga programa ng administrasyon. Bakit ko sisirain yun? Di ba? Marami nga nagbibenepisyo dyan eh. Marami akong kakilala, nagbe-benefit halimbawa dito sa 4Ps. Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kung hihinto ng administrasyon yan, di ba? Marami na nga supposedly matatanggal dyan eh. Yung mga non-poor eh, kung familiar kayo dyan eh, may mga tatanggalin na sana dyan eh. Dahil non-poor na raw, graduate na sila. Anong ginawa ni PBBM? Ibalik yan, lahat yan, di ba? Kahit nakaangat-angat sa buhay yan, ibalik pa rin yan. Malaking suporta pa rin po yan. Dahil isa po sa pangunahing ina-address ng administrasyon natin ngayon
ay yung laban natin kontra kahirapan. Kasi may pangarap ang administrasyon ma-reduce yung poverty incidence into single digit come 2028. Ibig sabihin, bago matapos ang kanyang termino, kung 23% yung ating poverty incidence, ma-reduce yan into 9, at least 9, pagsapit po ng 2028. Itong mga poverty alleviation programs na ito, halimbawa 4Ps, malaking bagay yan para sa ating mga kababayan. Kahit nga inaalis na sana yan non-poor na yan dahil doon sa listahanan sa bagong listahanan pero binalik yan ni PBBM at dinoble pa nga yung mga budget para sa programa para wakasan itong kahirapan. Tapos gusto nyo bumagsak ang administrasyon? Kawawa yung mga kababayan natin. Kayo, pwedeng hindi ka apektado dahil mayaman ka o nakakaluwag-luwag ka. Paano independent, di ba? Ayaw natin maging independent sa gobyerno, pero marami pa rin po ang kinakailangan suportahan ng gobyerno. Kaya ang hiling nga natin, kahit anong administrasyon yan, particular lalo na ngayon, gusto natin yung ginagawa ng administrasyon, we have to support the administration. Dahil pag bumagsak yan, nag-fail yung administrasyon na yan, kawawa ang taong bayan. Marami ang apektado. Yan, tapos gusto nyo pabagsakin. Anong klase pag-iisip yan? Ma'am Cecilia Peña, correct ka, coffee ha? Patuloy lang nating suportahan ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Correct. Hinayupak, ganda ng pangalan, Hinayupak. Dami pa ring Pilipino na bulag at mangmang kasi naniniwala sa mga ling balita. Okay naman ako sa government ngayon, puro project. Tingnan nyo ang nagaganda ang nagagawa, hindi nga puro paninira, check, kawawa, sabi ni Hinayupak. Actually, kung everyday lang kayo dito nanonood ka coffee, everyday meron tayong good news halos, no? Mga ginagawa ng administrasyon, mga accomplishments ni PBBM. Slowly, di ba? Maliliit na bagay, pero pag nag-ipon-ipon yan malaking bagay ang mabubuo mo niyan. Itong housing, sige, pagbigay lang halimbawa ng 600 houses sa isang barangay, halimbawa dyan sa Cavite, 500 houses lang. Sa isang barangay, 600 houses yan. Isa, 6 na taon hindi mo man ma-meet yung 6 million houses na yan. Kahit maka 1 million ka lang dyan, the very least, 1 million o 2 million houses, malaking bagay na yan. Natulungan mo na yung ating mga kababayan. Diba? Ayaw mo ba yun? Hindi sasabihin puro promises. Ano yan? Yan ang ebidensya Ano yung confirmed investments na pumapasok? Sasabihin, promises na naman. Di ba? Bulag din kasi kayo sa katotohanan. Di ba? Puro kayo criticism Lord Bagaw, good afternoon, ka-coffee watching from Dubai. Happy viewing po sa inyo. Kay Lian, PBBM, hard work and silence. Correct. Bibihira na nga lang ito nag-enjoy Ngayon nga lang ulit natin nakita ito na umatid ng concert pero big deal pa. Pero unbothered ka-coffee ang presidente dyan kasi alam niya na nagtatrabaho siya. Di ba? Pansin mo, hindi man sila pinatulan Ang PCO, hindi nga naglabas ng statement dyan. Bakit ka maglalabas pa? Di ba? Ikarapatan nyo rin manood ng concert dyan. Mas gusto nilang manood sa mga vloggers na puro hates and bitterness ang pinagsasasabi. Might yung correct. Madeline Nicolas, basta ako kay Ka-Coffee Forever. Next naman na. Thank you. Madeline Nicolas. GMK, ang sabi ni VP Sara, ang pakikipag-usap sa CPP-NPA ay pakikipagkasundo sa demonyo. Yan ang tawag sa pagkakanulo ng Pilipinas sa China. Yan. GMK yun Dapat naglabas din siya ng statement doon. Yun yung mga bagay na dapat binibigyan niya ng ng mga official statement, no? Nagsimula pa yan sa panahon ng kanyang tatay, di ba? Gusto natin na makipagkasundo sa kabilang grupo. Kasi pag nasettle natin yung mga problema, mga conflict dyan sa mga lugar na yan, magsisimula yung mga proyekto sa mga lugar na yan. At ayaw nyo bang mangyari yan, di ba? Anong klase mga tao ito, mga to? Gami sa Spela Michelle, shoutout po sa inyo. Nakikinig sa atin ngayon si Gamis, no? Ka-coffee, bakit may mga nagsasabi na di raw tinutuloy ni PBBM ang mga proyekto ni former President Duterte? Kasi ang alam ko, pinagpapatuloy naman. Correct, pinagpapatuloy nga yan. May ibang way lang ng pagpapatupad. Ano ba, war on drugs? Definitely, pinagpapatuloy ni PBBM ang pagsusulong para maging drug-free yung mga barangay. Magkaiba nga lang sila ng strategy, di ba? Ang plano din, magkaroon ng mga rehabilitations, hindi yung pinapatay yung mga suspect. Magkaiba sila ng strategy, pero pinagpapatuloy yung mga programs. Ibang pangalan lang, under the different banners lang. Bawa, build. Ibig sabihin, infrastructure project yan Tuloy-tuloy din naman si PBBM dyan sa mga build na yan. Mga poverty alleviation programs, tuloy-tuloy din po yan. Mga pagbibigay ng social services na ginagawa na ng Administrasyong Duterte, tuloy-tuloy pa rin po yan under different name lang, di ba? Isa sa pinakamagandang desisyon ng buhay ko ay ang magtiwala at bumoto kay PBBM, the wisest man of this time. Proud to be a Filipino watching you from Japan. 777A Res, happy viewing po sa inyo. Thank you po. Sir Sammy Arbas, present. Yan, nag-attendance na sa atin si Sir Sammy Arbas. Yung hindi pa nag-attendance dyan, yan, 33 minutes na tayo. Sige, comment lang kayo dyan sa ating comment section, yung hindi pa nag-attendance.
Shoutout natin yan. Jalan Westro, basta ako solid PBBM vloggers like a coffee, Top 1 and JDB. Correct. Thank you, Jana. Si Top 1 nanonood din tayo dyan kay Sir JDB. Ilang beses na rin natin na-meet yan, Sir JDB. At very comprehensive mga discussions ni Sir JDB. No? Rosala Dahino, good afternoon ka-coffee. Hina, you, Pak, Idol. Mag-content ka ng mga nagagawang project para makita nila tuloy-tuloy ang proyekto. Nadadagdagan pa, di ba? Hindi nila kasi nakikita. Ibulag kasi, sir. Kahit anong klaseng content mo dyan, kung ayaw nilang tanggapin na ganito yung mga programs, hindi nila papansinin yan. Greg Corpus, hello sa inyo. Kay Danny Gascon, shoutout po sa inyo kay Rosala Dahino, nasa Facebook. Ka-coffee, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan. Sige, pasuyin na lang ka-coffee dyan sa taas. Click lang po yung follow at click lang po yung like. Yan, para dumami tayo ka-coffee sa YouTube no, at sa Facebook. YouTube, subscribe na lang po yan. Pero sige, kunin yung kape. Move on tayo sa ating next topic.